12 years old ako nung una akong bininta at ginamit. Yung maliit pa ako, nakatira kami sa syudad, tapos yung bahay namin yung magulo. Ning syudad siya, kaso lang masyadong magulo, tapos laging marami nag-aaway. Ang papa ko, wala siyang pakialam sa amin, lagi siyang nasa kulungan at lagi siyang wala para protektahan kami. Yung kalahati niya is lupa. Doon sa bahay namin, pag natutulog kami, sama-sama kami kasi wala kaming kwarto. Ako yung nagbabantay sa mga kapatid ko. Ako yung mga bagay na sakit. Wala daw akong kwenta, tulad lang daw din ako ni Papa. Sakit lang daw ako sa ulo, ba? Naniwala ako sa mama ko, nawala akong kwenta. Isang bagay na nangyari sa buhay ko na hindi ko talaga makakalimutan. Yung nirep ako ng kapatid ng mama ko. Gusto ko na sanang tumakbo nun, kaso lang natatakot man ako. Tapos malapit na kami sa amin. Madala kasi siyang kutsilyo, natatakot din ako. Tapos pagpasok namin, ginalaw niya ako. Kaya yun, nangyari yun. Siguro kung lalayas ako, maramdaman ko siguro ang pagmamahal, pag-aalaga, at saka yung pagpapahalaga sa akin na hindi ko naramdaman sa pamilya ko. Yung mga barkada ko, nagtatrabaho na sila sa club noon, tapos ako, nakilala ko yung trafficker namin nung nag-inuman kami, pinakilala sabi sa akin kung sasama ba daw ako. Tapos, ang bait nila sa akin, nila ako, pinapakain nila kasi gutom din kami noon kasi standby nga, wala kaming pera. Yung sabi nila na punta tayo doon sa Cotabato kasi maraming pera doon, makakaroon ka ng pera, tapos makabili ka ng maraming damit. Tapos, maraming pwedeng mabili. Pag tulad niyan, pag dinala kami galing Cagayan to Cotabato, magbibigay sila ng pera. Kasi tulad ng 3,000. Yun ang halaga namin. Tapos 12 pa lang ako nung ibininta ng trafficker yung katawan ko. Yung mga GRO pinakilala sa amin, tapos sinabi na pag duty namin, binibenta kami. Alas 5, gumising kami nung alas 5 ng hapon, tapos naligo, tapos nag-makeup kami. Pagkatapos namin ng makeup, mamasang namin siya na lang ako kasi tinawag ako, tapos sabi niya na may gusto daw mag-tables, may mga lalaki na nakaantay sa amin. Tapos pagtapos nun, ayun nga, nag-inuman kami, tapos yung iba hinipo na yung katawan ko, pero naisip ko na nun, parang nakakatakot at saka mahirap, pero wala na alam ko naman na yun na lang talaga mapapatutunguhan. Tapos pag out sa amin, in-out ako nung isang lalaki doon, tapos pag out niya sa amin, tapos pupunta namin sa hotel, may nangyari nga sa amin, biniyaran lang niya ako nasa hotel kami nung lalaki na yun. Takot na takot ako sa kanya kasi ang laki niyang tao, tapos maraming siyang sugat sa katawan. Kailangan kong gawin kung anong gusto niya kasi nabayaran na niya ako, tapos magagalit man yung mamasang namin pag aalis ako doon. Tapos may mga gabi na nagkakaroon ako ng 3 customer. Pagbenta niya sa amin, nasayaw ako sa entrabada na nakahubad, tapos
4 na buwan ako nagtrabaho doon sa bars na ibininta ko sa amo ko doon sa foreigners at saka sa Pilipino. Wala talagang pag-asa at saka hirap na hirap. Parang tulad ng isang ibon na parang hanggang pag nakakulong siya, hanggang doon na lang. Kasi akala ko nun, wala na talagang tutulong sa akin. Lalo akong nawala ng pag-asa na sabi ko sa sarili ko na napakadumi ko na talaga. Ako na yung tipong tao na wala nang halaga sa mundo, para nang basahan na talagang kailangan nang itapon. Tapos parang gusto ko nang mamatay ng mga oras na yun kasi hindi ko akalain na mangyari sa buhay ko yun. Yung malungkot, tsaka kahit gusto niya malaya pero hindi siya makaalis, malungkot, tsaka nahihirapan siyang nawawalan siya ng pag-asa. Naiisip niya sa buhay niya na siguro, tulad ng naisip ko na siguro hanggang dito na lang ako. Simpleng buhay, magkaroon ng maginhawang buhay, magkaroon ng maayos na pamilya. Tapos nakikita ko sa salamin, ako yung isang tao na ang dumi, walang pinag-aaralan, di ka respeto. Nagkagulo din dun sa club kasi yung trafficker namin, sabi niya, sige na tayo, punta na tayo sa pier. Tapos pagpunta namin sa pier tapos pagdating namin nung mga 9 na ng umaga papunta sa Cebu mismo, pulis. Tapos pagkuha ng mga pulis na sa amin, kasi inaantay namin yung ni-rescue kami, kinuha nila kami para sa akin nun, hindi ko pa kasi naisip na tinulungan nila ako. Kami sa Love 146, so dito na ako sa Love 146 talaga na mas nag-alaga sa akin. Yung sa buong buhay mo, ang pinakamasaya talaga na maramdaman mo ang maging malaya sa napakadilim na lugar. Gumamit siya ng tao. Kayo ang Love 146 na ang Diyos dahil sa pagmamahal niya, nilagay talaga niya ako sa Love 146 para magbago at saka maging ganito na kung gaano ako kahalaga sa kanya. Kung gaano man na napakalaki. Kung naisip ko noon na hinayaan niya ako, pinabayaan niya ako, na na yung nangyari sa buhay ko, na na-rape na ako, na ang dumi ko na kahit sino na yung gumamit sa akin. Kung naisip ko man na walang pakialam ang Diyos na napaka-selfish niya. Ngayon kung gaano ako kahalaga sa kanya. Anong nabasag sa akin siya din mismo yung humanap ng mga tao na magbubuo sa akin ulit. Kasi ngayon, malaya ako. Parang isang ibon na pakawalan at naging malaya ako. Magagawa ko ng lahat at pinalaya na ako ng Diyos.